Sa siguro nakita nyo na yung ating PowerPoint kay The Devoted Mind. At mahalaga po ito dahil ngayong gabing ito, ating aaralin yung importansya po ng meditation. So siguro may idea po kayo regarding kung ano po ang meditation. Um, so ang tema natin o yung magiging topic natin siguro ngayon at sa susunod na linggo, the devoted mind is devoted. So paano nga ba magiging devoted yung ating isip sa ating Panginoong Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng meditation. Meron pong book na isinulat si John Owen. Si John Owen po ay isang Puritan. Kanyang itinuro po sa kanyang libro ang kung ano nga po ba daw yung devotion. Okay? Sa ating Panginoong Diyos. So, dinefine niya po ito, tinuro niya sa ganitong mga words po. Sabi niya doon kung ano po yung devotion, stated meditation, spiritual meditation, heavenly meditation, holy meditation, designed meditations, solemn meditation, stated spiritual meditation, holy fixed meditation. So, hindi natin naaralin ito isa-isa, pero ginamit ni John Owen yung mga adjectives po dito upang mabigyan po niya ng halaga ang definition kung ano nga po ba yung meditation. Okay? Siguro magandang makita natin sa kanyang sinulat ay ang meditation po is hard work. Okay? At hindi lahat ay nagagawa ito ng tama o ayon sa salita ng Diyos. Siguro kung kayo ay tatanungin ko kung ano ang ibig sabihin ng meditation, kung ano nga ba ito para sa inyo, madalas ang nagiging kasagutan ninyo ay tinatagalog ninyo. Ano ang meditation? Sagot ninyo ay meditasyon. Okay? Parang wala lang. Okay? Parang naglolokohan lang tayo. Pero kahit itagalog pa natin ito, ang meditation ay hindi tunay actually na nagagawa ng maraming mananampalataya. At malaking concern po ito kasi sasabihin ng iba, nagme-meditate ako. Hindi naman ito yung parang meditation na alam mo yun, yung parang nagpipray ka o alam mo yun, parang ganoon. Yung po kasi yung pananaw ng maraming tao. Siguro nga kung magiging honest lang ang bawat isa, ang pagbabasa ng Bible ay struggle na. Meditation pa kaya? Alam mo yun? Parang hindi ko na nga nabibigyan ng time na magbasa ng Bible, i-meditate pa ito, parang hindi talaga siya in some way for many Christians actually, hindi siya parang ganun kadali. Kaya nga, tama si John Owen ang sinabi niya na meditation is hard work. Meditation, sabi pa rin ni John Owen, meditation is demanding. Okay? Pero I do believe dahil tayo ay isa na kay Jesus, maari tayong lumago at tunay na maging disiplinado pagdating po sa meditation. Pwede po siya. Kaya at yun po yung ating aaralin, at I do hope ma-encourage ko po kayo, at yung aking pag-prepare po nito ay sinimplihan ko po ng pinaka-masisimplify ko siya ayon sa aking pagkakaaral doon sa libro po ni Chris Langard. Okay? In the 17th century, sabi nila na ito po daw yung panahon o yung golden age kung saan daw nagkaroon ng maraming mananampalataya ng panahon po na yon, that is 1600s. Sabi nga, ng interest na mai-apply sa buhay nila yung tinatawag na meditation. Okay? Para sa kanila daw, mayroon silang tinatawag na 3 powers of the soul. Okay? Patungkol sa meditation. 3 po ito: memory, understanding, and will. So, madali po siyang tandaan. Memory, understanding, will. Okay? Memory, understanding, will. Isa-isahin po natin ito, at maganda po actually yung pagkaka-discuss nila regarding this, at inexplain po ito ni Chris Langard sa kanyang book. Sabi, unang-una, Bible reading is the work of the memory in meditation. Okay? So kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, yung ating isip, gagana siya in terms of memory. At bahagi na yon actually ng meditation. Okay? Paano ito? Okay? Kapag tayo ay nagbabasa daw ng Bible o nakikinig ng teaching sa Bible, ito ay papasok sa ating isip at ating pinipicture ito sa ating isip by memory. Okay, maaring bago siya sa ating isip, pero marami, kung ikaw ay nagbabasa talaga ng Bible at kung matagal ka ng Christian dahil marami ka nang napakinggan, pag may itinuro na isang passage, napipicture mo kagad siya.
Okay? By memory, ating naaalala kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita. Example, Nicodemus. By memory, may maiisip na po tayong lahat dyan kapag tayo ay Kristiyano at pag naaral at nabasa na natin siya. Siyempre, mapipicture, okay, si Nicodemus, isa siyang Pharisee, pumunta sa ating Panginoong Diyos nung gabi. Sa kanya yung topic na pinag-usapan regarding sa born again. Okay? So, may picture kagad tayo. By memory, lumalabas siya agad sa ating isip. Siguro pinakamadaling, bibigyan ako ng isang example by memory. David and Goliath. Okay? So pagka binanggit ng David and Goliath, ano naisip ninyo? Yung story ni David and Goliath. Okay? Na si Goliath, inahamak niya ang bayan ng ating Panginoong Diyos, ang bayan ng Israel. Tapos si David, nagalit siya na parang walang ginagawa, hindi sila nagdidepende sa ating Panginoong Diyos. So, by memory, kapag atin itong nabasa o narinig, by memory tayo po ay nahuhulog na isipin ito at ito ay bahagi na ng meditation. So, the mind works kaagad, okay, by memory. Okay, marami pong topic tayong nabasa na sa Bible at kapag binanggit ito, in some way, meron na po tayong idea dahil by memory, atin siyang naiisip. Okay? Yun po yung unang bahagi. Okay? Yung pangalawang bahagi ay yung tinatawag na Bible study is the work of understanding in meditation. Okay? So by memory, may naalala na tayo dahil may content na tayo sa ating isip. Mahalaga na atin ito ngayon sundan na iproseso. Okay? Yung memory natin. Dahil naisip na natin, katulad kanina, David and Goliath, ipiniprocess na kagad natin dapat siya na, okay, ano ba yung lesson na dapat kong matutunan tungkol sa story ni Nicodemus? Okay? O kaya sa story ni David and Goliath. Ano yung mga bagay na dapat nating isipin patungkol doon sa topic na yun? Okay? Siguro maganda yung sinabi ni Chris Langard, and I quote, sabi niya, pagdating po sa understanding, we analyze it, connect it to its context, recall other places in Scripture that cover the same theme or event, we draw conclusions about what it says about God's character and power and beauty. We search to see how it shows Christ and our need for Him. We ask what it says about human nature and our relation to creation, about how to worship God or how to live when surrounded by unbelievers. So ibig sabihin, may application na kagad. Katulad kunyari, ng kay Nicodemus, pinapaalala sa atin dito ng ating Panginoong Jesus na ang tanging kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya. 'Di ba? You must be born again. Hindi ito sa paggawa ng kabutihan, hindi ito sa legalism katulad ng pananaw ng mga Pharisees. Sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Dapat ninyong makita na ang kaligtasan ay hindi manggagaling sa inyo at ito ay manggagaling lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos at kailangan mong manampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang ginawa para sa iyo. So, we analyze it, kino-connect natin siya in context, nire-recall natin in Scripture kung ano yung mga bagay patungkol doon sa topic ng you must be born again o kaya doon sa mga bagay na itinuturo ng ating Panginoong Jesus patungkol sa kanyang sarili kay Nicodemus. I do hope na unawaan nyo, no? So by memory, may alam na tayo. By understanding, inaaral ngayon natin ito sa ating isip kung ano yung mga katotohanan na dapat kong matutunan dito. Hindi ito dapat nanggagaling doon sa sarili nating interpretasyon. Kung hindi ito yung nanggagaling doon sa proseso ng pag-aaral na ginagawa natin sa church. Okay? So hindi tayo magdidepende sa, okay, alam ko yan, ganito yung kwento dyan. Hindi ganon. Dapat alamin natin yung topic o kung ano man yung itinuturo ng salita ng Panginoon ayon din sa hermeneutics na ating inaaral kung paano natin siya dapat intindihin bilang isang mananampalataya. So yung pangalawang bahagi na sabi ko nga kanina is understanding. Ating inuunawa ngayon ang laman ng ating isip, ating binibigyang kahalagahan kung ano ang tinuturo ng Diyos sa atin sa Bible. Lord, ano yung tinuturo mo sa akin pagdating sa
Example, story ni Nicodemus. Ano yung bagay na dapat kong matutunan dito at dapat laman ng aking isip at bit-bit ko sa aking buhay at sa aking puso. So inaalam natin ang mga bagay na nais ng Diyos na ating matutunan sa kanyang salita. Mahalaga po ito na maunawaan po ninyo ang sinasabi ko ngayon at i-apply ninyo ito sa inyong buhay. Okay? At ang proseso ng meditation ay tunay ninyo ngayon magagawa araw-araw. So, start tayo with memory. May idea na tayo dahil Christian tayo. Ngayon, kung hindi nyo alam yon, then iproseso nyo ito by understanding, iniintindi nyo ngayon kung ano yung inyong binasa. Kanya doon, nagka-quiet time kayo at magme-meditate kayo. Okay, ano ba yung sinasabi dito ng Panginoon? Okay? So, dalawa na, nakita natin. Memory, understanding. Yung pangatlo, Bible appropriation is the work of the will in meditation. Okay, medyo malalim lang yung English nito pero i-explain ko sa inyo ito. Okay, ang ibig sabihin po ng appropriation is application. Okay, ibang synonymous word po siya. Pero mahalaga na makita natin na the Bible's application is the work of the will in meditation. Meditation ay hindi lamang siya dapat naunawaan yung salita ng Diyos. Kung hindi, ito ay nagbubunga ng will sa ating buhay. Ulitin ko po yon. Ito ay dapat na nagbubunga, nagresulta ng will. Okay? Kagustuhan na gawin yung mga katotohanan na ating inunawa ayon doon sa salita ng Panginoon na kanyang itinuturo sa atin sa kanyang salita. So, ang ginamit na word ni Chris Langard na resulta ng memory daw is understanding or sabi nga, understanding, ito daw ay affection. Okay? Ginamit niya yung medyo archaic word ng understanding that leads to, kung kumbaga, memory, understanding, resulta niya, affection. Okay? Memory, yung unang inaral natin, understanding yung pangalawa, resulta niya, affection. In other words, will. Nagkakaroon tayo ngayon ng bagong desire. Okay? Pero maganda na maunawaan ninyo ang ibig sabihin ng affection. Ang affection, sa simpleng kahulugan, ay inclinations of the heart. Ibig sabihin ng inclinations of the heart, you are leaning towards something desirable. May naunawaan ka, ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko dahil ito yung kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Simple lang po, di ba? So yun yung affection. Dahil meron kang pag-unawa sa salita ng Panginoon, inintindi mo yung salita ng Panginoon, na bago yung isip mo, meron ka ngayong pagbabago na desire na nais ng Panginoon na iyong gawin. So, memory, understanding ay nagresulta ito ngayon ng affection na magustuhan ang nais ng Diyos dahil ito ay mabuti para sa atin at nakakaluwalhati sa pangalan ng Diyos. Example, so ito po yung proseso, no? Memory, understanding, will, or affection. Example, kaninang umaga lamang, nag-quiet time si James, may binasa siya, Colossians chapter 2, verse 6 to 7. At yung sabi niya, hindi daw niya naintindihan, lubusan yung kanyang binasa dito sa Colossians chapter 2 sa kanyang quiet time. Okay, dahil nagbasa siya. So, ito po yung Colossians 2, 6, 7. So, ang ginawa ko, pinuksan ko yung Bible ko, inisa-isa ko sa kanya by verse kung ano yung tinuturo ng ating Panginoong doon. Okay? So, may proseso. Okay, by memory, okay, Colossians 2. Dahil nabasa ko na siya ng ilang beses, may understanding na rin ako sa kanya kung paano siya i-apply. Sabi sa Colossians 2, 6 to 7, therefore, as you receive Christ Jesus as the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Pagka ito inyong binasa, okay, ano ang nasa isip ninyo by memory sa passage na ito? Siyempre, unang-una may isip mo, teka lang, letter ito ni Paul, sulat niya ito para sa mga taga Colossae at meron siyang paalala para sa kanila. So meron ditong truth at paalala na ibinibigay si Paul para sa mga mananampalataya sa Colossae. Ano yung ibinibigay niya ngayon truth? At ito yung nabasa natin, verse 6 and 7. Okay? So may memory na tayo. Ngayon, iintindihin natin ngayon kung ano yung sinasabi ni Paul sa kanya sulat para sa mga taga-Colossae. So ano ang naisip naman ninyo ngayon na understanding sa passage na ito? Habang tinitignan nyo ito, ano yung mamameditate ninyo o ano yung unawaan ninyo dito?
Okay? Ano ang naisip ninyong understanding? Okay? Dito nagpapaalala si Paul na tayo ay nakatanggap na ng biyaya na maging isa na kay Kristo Jesus. Kasi sabi nga, you receive Christ Jesus the Lord. So isang truth yun. Madaling intindihin siya. Okay, pinapaalalahanan ako dito ni Paul na ako ay isa na kay Kristo. At bilang isa na daw kay Kristo Jesus, ako ay dapat daw na lumalakad na ngayon at sumusunod kay Jesus. So minimeditate mo, okay, sabi dito, so walk in Him. Bilang isang Kristiyano, ako ay dapat ngayon na lumalakad na at sumusunod sa aking Panginoon na tagapagligtas. So yun yung minimeditate mo at yun yung understanding mo dapat dito sa passage na ito. Okay? Sabi nga, na ang buhay ko, sabi nga, rooted and built up in Him, na ang buhay ko daw ay nakaugat na sa Kanya. So ang aking buhay ay nagmumula na kay Kristo Jesus. Hindi na sa aking sarili, hindi na sa aking kagustuhan, pero ito ay nagmumula lamang sa Kanya. At sa aking pakikiisa kay Kristo, ako dapat ay lumalago kay Jesus. Kasi sabi nga dito, built up in Him. Okay, magiging meditation mo doon, teka lang. Ako'y isa na kay Kristo. Ako'y dapat na lumalago kay Kristo. Lumalago nga ba ako dito? Ito'y katotohanan na paalala sa akin na ibinibigay ni Paul, hindi lamang para sa mga taga-Kolose, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya. So, ang nais ng Panginoon para sa akin, sabi niya dito sa Colossians 2:6-7, ako ay dapat na lumalago kay Kristo Jesus. Hindi lamang yun, okay? Sabi ni Paul, tumitibay ang aking pananampalataya daw dapat kay Kristo Jesus. So ako'y dapat lalo pang namamangha at lalo ako dapat na nagpapasakupat, lumalago sa aking pananampalataya sa Kanya. Dahil ito ay patuloy na itinuturo sa atin patungkol kay Jesus. Kaya sabi doon, just as you were taught. So everything na dapat na naalala ko na itinuturo sa akin patungkol kay Kristo, ako ay dapat na napagpapatibay ng aking pananampalataya sa Kanya at napapasiguro ako nang meron akong kasiguruhan na sa aking kaligtasan sa Kanya. Ngayon, dahil sa katotohanan ng aking pakikiisa kay Jesus, ako ngayon ay dapat na puno ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga, abounding in thanksgiving. So, when we meditate, meron tayong memory na about a certain passage, inaaral natin siya by understanding, ina-analyze natin kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon para sa atin na napakaganda ng itinuro pa. So, alam niyo yun, 2 verse lamang ito, pero ang dami ng application na ating makikita. So, may understanding na tayo ngayon. Ngayon, maraming mananampalataya ang nahuhulog na parang, basta't yan, okay na ako. Naunawaan ko kung anong itinuturo sa akin dito ni Paul sa Colossians chapter 2. Hindi dapat daw ganon. Ang tunay na meditation ay hindi lamang siya, alam mo yun, paglago sa pag-unawa sa salita ng Panginoon, dapat daw may nabubuong will o affection. Kaya maganda yung word na affection eh. Ngayon daw, yung ating puso, may affection na sa mga katotohanan na ito. Na ang iyong nasa isip na ay, Lord, thank you at inyong ipinaunawa itong katotohanan na ito sa akin dahil ito ay katotohanan, ang laman ngayon ng puso ko ay sundin ngayon yung katotohanan na iyong itinuro sa akin. So nagkakaroon siya ng affection, ng will, na hindi, dapat pala ako lumalakad na sa Panginoon. Dapat pala ako, napapalalahanan ko ang aking buhay ay kay Kristo Jesus na ako ay dapat na lumalago kay Kristo, na dapat ako yung aking pananampalataya ko araw-araw ay napapagtibay sa Kanya. So, ang desire mo, dahil nag-meditate ka sa truth, ay nabago at ngayon ang desire mo ay lumakad na sumusunod kay Jesus. Nagnanais na ngayon na lumago sa wangis ng ating tagapagligtas at may puso ka na ang tuon ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. Ang affection mo o will mo ay nabago na dahil iyong binigyan ng oras na maunawaan ang Kanyang salita. I do hope ito po ay napasimple ko para sa inyo na sana naunawaan niyo yung sinasabi ko. Memory, understanding, will. Okay? Yung will is a change of affection. Ito po yung tinatawag na meditation. At magaling po actually yung alam mo yun, yung ating mga nauna sa atin before, syempre yung
Yung mga reformers noon, yung mga Puritans before, katulad nila John Owen na siyang nagturo ng mga bagay na ito, na simplify po nila kung ano nga ba ang ibig sabihin ng meditation. Na meron akong katotohanan, inunawa ko ito, naghatid ito ng pagbabago sa aking puso at ngayon may pagnanais ako na gawin ito sa aking buhay para ang aking Panginoon ay tunay kong maluwalhati. Sabi nga ni Chris Langard regarding this, in the simplest sense, affections are the inclinations of the heart. Leaning towards something desirable and leaning away from anything repellent. Okay? So may inclinations of the heart ka na, yung puso mo na bago. Gusto ng puso mo ngayon dahil nag-meditate ka sa word at nabago ito tong puso mo ng katotohanan ng salita ng Panginoon, nagdi-desire ka na ngayon ng mga bagay na kagustuhan ng Panginoon at ngayon inaalis mo na rin yung sarili mo sa mga bagay na laban sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya nga, affections are motions deep inside us that are evoked by the understanding, by reflection. So yung emotions daw natin o yung affections natin, yung puso natin, nababago siya dapat ng ating understanding and by reflecting on the truth of God's word. So may pagbabagong hatid, dapat tayo, pag tayo nagsabi ngayon na nag-meditate ka ba sa word ni God? Oo. Pagka sinabi mong oo, dapat may bago kang affections. Dapat na bago yung direction ng heart mo. Dapat nabuo na sa isip mo na ito yung kagustuhan ng Panginoon na dapat kong sundin at may mga bagay akong dapat na layuan. Lastly, sabi niya nga, when the understanding examines something and judges it beautiful, the heart delights in it. Di ba? Parang yung passage kanina, dapat may delight. May kagalakan ba kayo pagka iniisip niyo yung salita ng Panginoon o habang nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, wala lang, parang deadma lang. So, meron siyang change ng heart. When you read the word and when you meditate on the word, nakita mo, ang ganda, Lord, ng inyong salita. Praise the Lord. At pinaalalahanan niyo ako nito. So, may delight yung ating heart. And sabi nga, and that delight is an affection. Kung nagbasa kayo ng Bible, tapos wala lang, trinay nyo lang in-understand, tapos hindi nagkaroon ng change ito ng will ninyo o ng affection, hindi talaga kayo nag-meditate. Kasi ang meditation, it will affect your affection. Nababago ito patungo sa ating pag-ibig lalo sa Panginoong Diyos at pagsunod sa Kanyang salita. So ito yung tinatawag na meditation. Ito ay magre-resulta ng affection na mas lubos pa na sundin ang Diyos, mahalin ang Panginoon, magpasakop sa Kanya at tunay na sa ating buhay siya ay ating maluwalhati. Ang tanong, sa inyong pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos, may nabuo nga ba na memory sa inyong isip na katotohanan? So by memory, nagresulta ba ito ng understanding? Okay? Nagresulta ba ito, okay, ng pagbibigay oras na unawain, intindihin ang salita ng Panginoong Diyos? Hindi siya yung parang, alam ko na yan kay Nicodemus, tapos deadmine mo na, hindi mo na siya iintindihin pa dahil naaral mo na before. Hindi. Ang resulta ng memory should lead us to understanding. Oo nga, no? Ano nga ba yung mga paalala ng aking Panginoong Diyos sa katotohanan ito? Ano yung mga bagay na dapat kong maunawaan at maintindihan dito? At kung tunay inyong ngayon itong naunawaan, dahil nagbigay ka na ng oras na intindihin ito at aralin, nagkaroon ba ng pagnanais na tunay na mahalin pa ng lubusan at ang Diyos at tunay na siya ay sundin para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan? So meron bang paghahatid? May hatid ba itong pagbabago sa ating pagkilala sa Diyos at pagnanais na siya ay sundin at luwalhatiin sa ating buhay? Ang madalas na pag-unawa ng marami pagdating sa meditation ay pag-isipan lang ang salita ng Diyos. Yung sabi nga ng iba, meditation, pagbubulay-bulay. Okay, alam mo, yung isip-isip, alam mo, parang ganon. At madalas ang resulta, naiiwan na lang ito sa isip at hindi ito nagre-resulta ng bagong affection o ng delight sa puso na isabuhay yung mga katotohanan na ipinaunawa ng Diyos sa Kanya. Alisin na po natin yung maling pag-unawa patungkol sa meditation na ito'y pagbubulay-bulay lamang. Dapat ngayon mai-apply natin yung ating inaral na
Okay, kailangan siya by memory, by understanding, by will and affection. Dapat ito ay may hatid na bagong delight, kagalakan sa ating mga puso na, oh Lord, thank you, pinaunawa niyo ito sa akin. Lord, I pray na tunay nga akong makalakad ng tama sa inyong harapan. I pray na aking naihatid ng mabuti at naunawaan ninyo kung ano yung meditation ngayong gabing ito ayon sa syempre sa pagtuturo ito ng mga nauna sa atin before. And I pray na when you read the Bible, you just don't read it, but you meditate on it. You give time, di kailangan mahaba. Parang kunyari yung example ko kanina sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7, simple lang yun. Pero ang dami kagad truths na nagbigay ng bagong delight sa ating mga puso, ng bagong affection na tunay natin luwalhatiin ating Panginoong Diyos. So I pray